patuloy na sinasala ng Commission on Elections sa mga nais kumandidato sa eleksyon 2025. Ngayong araw naman, sisimulan ng COMELEC kasamang ilang independent groups ang pagre-review sa local source code na panggagalingan po ng instruction sa mga vote counting machine. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa kahit anong automated election, mahalagang tama ang pagbibilang ng makina sa mga boto. Nakasalalay yan sa tinatawag na source code na bahagi ng software program na nagbibigay ng set of instructions o utos sa kung anong dapat gawin ng makina. Paano magpe-perform yung makina, paano siya bibilang, paano siya magtatransmit. Kaya naman mahalaga na i-review ang local source code hindi lang ng COMELEC kundi ng iba pang independent na grupo. Sa loob ng mahigit 2 buwan ay maaring gamitin ng mga reviewers ang kwarto na ito na may mga computer para makita at masuri ang source code na gagamitin ng COMELEC sa election 2025. Isa raw po itong paraan para matiyak ang integridad ng darating na halalan. Kabilang sa susuri sa source code ang mga IT experts ng NAMFREL o National Citizens Movement for Free Elections at PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting at ilang government agencies. Bukas din ito sa IT groups, students, political parties at iba pa. At ipasusuri sa foreign experts para mabigyan ng international certification. Yung vulnerability testing. Yan po yung kasama sa gagawin nila, titignan nila ano bang susceptibilities, ano ang vulnerabilities ng sistema. Pagka nagkaroon na po tayo ng pagtatapos ng lahat ng review at okay na po lahat ng sistema, yan na po yung tinatawag nating isi-certify na final trusted build. Yang mga codes po na yan ay ide-deposito natin sa vault ng Bangko Sentral. Sa pagpapasilip sa ikakasang source code review, dumalo rin ang Mirror Systems na supplier ng mga makinang gagamitin sa eleksyon. Giit nito, walang epekto sa trabaho nila ang pag-withdraw ng local partner nila na St. Timothy Construction Corporation na pinuna ng COMELEC dahil sa planong pagtakbo ng isang napapaulat na may-ari nito. We're really just focusing on what we can do, what we can deliver. We're confident in our other partners as well. Hindi naman umano nakapagbigay ng financial backing ang St. Timothy. Ang pagiging NFCC nito o credit line na magpopondo sa mga biglaang pangangailangan ay sasaluhin na ng kumpanyang ICS o Integrated Computer Systems na dati na ring local partner. Tiniyak na Miro sa COMELEC na kaya nang gampanan ng 2 natitirang local partner nila ang nilalaman ng kasunduan sa parating na eleksyon. Kaugnay sa mga posibleng kandidato, sinasala pa raw ang mga naghain ng kandidatura. Sa mga senador pa lang, 66 na ang nakita ng COMELEC Legal Department na pwedeng isama sa balota. Nakakatanggap pa ang COMELEC ng mga petisyon laban sa mga nais tumakbo sa eleksyon. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.